Habang hinintay po natin yung mga iba po nating mga kasamahan, sama-sama po nating awitan ng ating Panginoon at siya'y ating pasalamatan. Hallelujah, hallelujah. Ang
purihin po natin ang Panginoon. God is good. All the time, God is good. Yan po. Welcome po sa ating Midweek Fellowship. Alam ko po na marami tayong gustong ipagpasalamat sa Panginoon. Amen? Dahil po siya ang nagbigay sa atin ng kaligtasan. Amen? At buhay na walang hanggan. Amen? Kaya po, sa gabing ito, purihin po natin ang Panginoon sa pamamagitan ng mga awitin na ibalik natin ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Amen? Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. O pupurihin ka namin magpakailanman, Panginoong Jesus, sapagkat ika'y buhay. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, aming Diyos. Hallelujah. Pagpupuri, pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos ng makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y
aming Ama. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory to Jesus, glory to God. Panginoong Jesus, maraming salamat sa presensya mo. Alam namin, Panginoon, kasama ka namin ngayong oras na ito, aming Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Kaya yung kagalakan na meron kami ngayon, Panginoon, alam namin ito'y galing sa iyo, Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. At ang kagalakang ito, Panginoon, ay nagbibigay sa amin ng kalakasan upang patuloy na magpuri at sumamba sa iyo, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Panginoon, sa oras na ito, patuloy ka naming papupurihan, sasambahin, pasasalamatan, Panginoon. Hallelujah. Lord, alam po namin, Panginoon, na lahat ng pagpapalang pinagkakaloob mo ay hindi kami deserving, Panginoong Jesus. Kailanman, Lord, hindi kami naging karapat-dapat. Pero dahil sa pag-ibig mo sa amin, Panginoon, patuloy namin na-enjoy yung kagalakan, na-enjoy namin yung pag-ibig mo, Panginoon. Na-enjoy namin yung pag-iingat mo, Panginoong Jesus. Salamat, aming Diyos. Salamat, aming Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bagamat meron kaming kanyang-kanyang pinagdadaanan, Panginoon, hindi mababago ang katotohanan, Lord, na kailanman ay ikaw ay sapat, Panginoon, at higit pa sa lahat ng aming pangangailangan, Panginoong Jesus. Magkaroon man kami ng karamdaman, Panginoon, ikaw yung aming greatest healer, Panginoong Jesus. Mangailangan man kami, Panginoon, ikaw yung aming provider, aming Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Kaya po, Panginoon, wala na kaming ibang mahihiling pa, Panginoong Jesus. Dahil kasama ka namin, aming Diyos. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Kaya sa oras na ito, Panginoon, hayaan mo na awitan ka namin, sambahin ka namin, pasalamatan ka namin, Panginoon. Dahil ito yung nararapat lamang sa iyo, Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. Kulang pa, Panginoon, ang mga gawa namin ito, Panginoon. Pero Lord, alam po namin, Panginoon, na kung nanggagaling ito sa aming mga puso, Lord Jesus, nalulugod kang marinig ang aming mga tinig, Panginoon. Nalulugod kang makita kaming pumapalakpak. Nalulugod ka, Panginoon, na makita kami nagsasayaw at nag-e-enjoy sa presensya mo. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Lord, ayaw naming matapos ang oras na ito, Panginoon, na hindi kami makapagbalik ng parangal at pasasalamat sa iyo. Hallelujah. Thank you, Jesus. You deserve everything, na the best, Panginoon. Hallelujah. 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 Kaya mga kapatid, sa oras na ito, ibigay natin yung wagas na pagpupuri para sa Panginoon. Huwag nating alalahanin kung ano man yung naiwan natin sa tahanan. Huwag nating alalahanin kung ano man yung mga trabahong naiwan natin. Huwag nating alalahanin yung mga taong katabi natin. Ang mahalaga, bigay natin yung wagas at karapat-dapat na papuri sa Panginoon. Nandirito ang Panginoon. Nakikita niya kung anong laman ng puso at isipan mo. Let us focus our eyes, our hearts sa pagpupuri sa Panginoon. Lord Jesus. Glory to God. Kaya ang lahat ng papuri, parangal, pagsamba, pasasalamat ay para lamang sa nag-iisang Diyos na buhay. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Hallelujah. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong
purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Alam ko po na tayo po lahat ay na-bless sa mga awitin po na ating napakinggan. Na tunay nga po na kulang po yung ating mga pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoon dahil sa kagandahan loob ng ating Panginoon. Amen? Na patuloy po tayong magpuri at pagpasalamat sa ating Panginoon. Amen? Alam ko po na sabi nga po ay more praising, more power. Amen? Purihin po natin. Minsan pa nga po, purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Jesus, hallelujah. At ngayon naman po, dadako po tayo sa pinakamahalagang parte ng ating gawain, ang pakikinig ng mabiyayang salita ng ating Panginoon. Amen? Na ibabahagi po sa ating kapatid na si Brother Bobby Lopez. Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus. Sa topic po sa series po na Faith that Moves of Mountain, na ang topic po ay The Faith of Joseph. Minsan pa nga po, purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa pagkasimula po ng ating gawain, hilingin po natin na samahan tayo ng Panginoon. Ama naming Diyos, sa araw po na ito, hinihiling namin na ikaw ang sumama sa amin sa pamamagitan ng Espiritu mo, ikaw ang magturo, ikaw ang magbigay sa amin ng mga bagay na dapat namin maunawaan upang sa pamamagitan nito, patuloy kami makalakad ayon sa kalooban mo. Sa pamamagitan nito, patuloy namin maisabuhay ang mga salita mo at sa pamamagitan nito, maging pagpapala kami sa isa't isa. At ang mga salita mo, Panginoon, maging patuloy na pagpapala at gabay namin, Panginoon, sa pamumuhay na ito. Ang lahat ng ito, Ama, inihiling namin sa pangalan ni Kristo Jesus, ang aming kinikilalang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sa araw po na ito, magpapatuloy po tayo sa seryeng Faith that Moves Mountains. At sa pagkakataong pong ito, nakatuon po ang pag-aaral natin sa buhay pananampalataya na mayroon si Jose. Simulan po natin siguro yung ating pag-aaral tungkol po doon sa kaunting pagliliwanag, bagamat sa mga nakaraang linggo, nagkaroon na tayo ng ideya kung ano ba yung tinatawag nating pananampalatayang kayang magpalipat ng bundok. Ano ba yun? No? Is this something biblical? So let us see it from the perspective of the Bible. So tingnan po natin mula po sa aklat ng Mateo chapter 17 verse 20. Ganito yung ating mababasa. Sumagot siya, dahil sa maliit ang inyong pananampalataya, tandaan ninyo, kung kayo may pananampalataya sa Diyos, tasin laki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon at ito'y lilipat niya. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. So I think the first thing that we need to understand coming from this passage from the Bible is that when we speak of faith, no matter how big or small that faith may be, it can make a lot of things. No, it can make a lot of difference in the life of a person. No? Sabi nga po dito, yung pananampalataya daw po natin maging kasing laki lang ng butil ng mustasa. No? Alam po natin na yung buto ng butil ng mustasa is too small. No, napakaliit nito. Pero no matter how small it may be, ang sabi, basta magkaroon lang tayo ng ganoon kalaking klase ng pananampalataya, that would be enough. We can command a mountain, in the name of Jesus. Pero don't take it, don't take it literally. Na, kumbaga parang sinasabi lang na sa taong may pananampalataya, walang imposible, walang hindi kayang gawin ng Diyos. Because God operates in our lives through our faith. And if we have this faith, sabi basta may pananampalataya ka, kahit maliit yan,
mapangyayari ng taong may pananampalataya na lahat ng bagay. But we have to qualify who must be the object of our faith. Kanino tayo dapat sumasampalataya, no? Ba't maliwanag na yung pananampalataya natin na kay Jesus? Sabi nga po sa Hebrew chapter 12 verse 2, no? Ituon ninyo ang inyong paningin kay Kristo Jesus, no? Na 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 siyang pinagsisimulan at siya ring magpapasakdal ng inyong pananampalataya. So, dapat maliwanag na meron tayong pananampalataya, pero ang pananampalatayang ito, hindi ito nakatuon sa tao. Hindi ito nakatuon sa kayamanan, sa kaya nating gawin. Nakatuon ito kay Kristo Jesus. Ang pinanggagalingan ng ating pananampalataya at siya ring magpapasakdal nito. Subalit ano nga po ba yung sinasabi nating sinasabi nating pananampalataya? So let's make it clear again, no? Let's define faith from the perspective of the Bible. Tingnan po natin mula sa Hebrew chapter 11 verse 1. Ganito naman po yung ating mababasa. Ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na ating inaasahan. Ito ang katunayan ng mga bagay na hindi natin nakikita. No? Parang these really work in an opposite manner. Opposite from the expectations of this world. No, tingnan po natin yung unang passage. Ang sabi ay, ito yung katiyakan sa mga bagay na ating inaasahan. Kumbaga parang, inaasahan pa lang natin. We're just hoping. Pero for us, no, we're very certain. It is not yet happening. But the way we see it, the way we feel it, the way we think about it, as if it happened already. So that is faith, no? Certainty about the things you are hoping for. No? Hindi pa dumadating, no? Inaasahan mo pa lang, pero para sa iyo, buo na ang loob mo, buo na ang pagpapasya mo, at sa tingin mo, nangyari na yung isang bagay na inaasahan mo pa lang, no? Ang sabi pa, ito yung katunayan ng mga bagay na hindi natin nakikita. So in this world, no, to see is to believe. Pero when we speak of faith, to believe is to see. No? Yung pananampalataya, parang ganito, we don't see God, and yet we believe in God. No? Bakit tayo naniniwala sa Diyos? It is because of our faith. It is not because of any pieces of evidence, no? It is not because of any piece of evidence that can prove of God's existence, no? Naniniwala tayong may Diyos kahit di natin nakikita ang Diyos, no? And that is faith. Believing in the things that you cannot see, no? Parang siya yung nagiging ebidensya doon sa mga bagay na hindi mo nakikita, no? That is faith, no? And when we speak of faith that can move mountain, yun yung when we speak of mountain, it would be really impossible na mapalipat po natin yung bundok. Pero sinabi nating pananampalatayang kaya magpalipat ng bundok. Ito po yung pananampalataya na dito na parang it is impossible to happen and yet you're still hoping for. Hindi mo siya nakikita. Parang iba yung nakikita mo na pwedeng mangyari, pero you're still positive. Not because you are optimistic. You are positive or you are optimistic because you depend fully on Jesus. Yan po yung yan po yung yung pananampalatayang kayang magpalipat ng bundok. Now, titingnan po natin ito sa naging buhay ni Jose. So siguro yung maganda, tingnan muna natin, let us have first some background about the life of Joseph. Sino ba si Joseph, the dreamer? No? At tinutukoy po natin Joseph ngayon, yung Joseph na nasa book of Genesis. So let's see it from Genesis 37, verses 3 to 11. Ang sabi po, mas mahal ni Israel si Jose. Si Jacob ang tinutukoy dito na Israel kaysa ibang mga anak. Sapagkat matanda na siya nang ito'y isilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Nang mahalata ng mga kapatid ni Jose na mas mahal siya ng kanilang ama,
kinamuhian siya ng mga ito at ayaw siyang pakisamahang mabuti. Sorry po. So dito muna po tayo mag-concentrate. So the first thing that we need to know about the life of Joseph is that si Joseph is the most favorite, no? Uh, uh, not really most favorite, no? Pero kumbaga in comparison with his other brothers, no? Natatangi po yung pagmamahal ni Jacob o ni Israel kay Joseph, no? At dun sa bunsong si Benjamin. Kasi kumbaga parang sila yung mga ano sila yung mga naging anak ni Jacob o ni Israel this old age, no? Siguro dahil matagal na walang bata, no, it will explain kung bakit napakalapit ng puso ni Jacob kay Jose, no? And it will also explain the fact, no, yung favoritism talagang siguro from here, no, yung isang lesson na dapat nating makita dun sa buhay ni Jose, lalo na dun sa kanyang tatay, on the part ng kanyang tatay, it's not really good na meron tayong favoritismo. Kasi 'pag may favoritism tayo, ito yung nagiging dahilan kung bakit din nagkakaroon ng competition yung mga anak in terms of, affection, in terms of attention, and that doesn't bring also a healthy relationship between and among siblings, 'no? Kung minsan ito yung nagiging dahilan nung, inggitan sa pagitan ng mga magkakapatid na sana ay nagtutulungan at nagdadamayan. And, um, as described by the Bible, 'no, ano yung makikita natin coming from the other siblings, 'no? Kinamumuhian nila si Jose, 'no? At ayaw nilang pakisamahang mabuti si Jose, 'no? At nag-uugat ito dahil sa hindi pantay na pagtrato ng kanilang ama, 'no? Pagbibigay ng higit na paboritismo ng pabor kay Jose. Um, ang sabi, minsan na naginip si Jose, lalong namuhi ang kapatid niya nang ito ikwento niya sa kanila. Sabi ni Jose, napaginipan ko na tayo ay nasa bukid at nagbibikis ng trigo. Tumayo ang aking bikis at tumukod sa paligid nito ang inyong mga binikis. Anong ibig mong sabihin? Ay maghahari ka sa amin? Tanong nila at lalo silang nagalit kay Jose. Si Jose kaya nga siya tinatawag na Joseph the Dreamer kasi we have to understand that yung mga panaginip na mayroon si Jose, these are not just simple dreams. These are actually revelation of what is about to happen in the future. No? And the revelations or these dreams are actually coming from God. No? Sa Diyos nanggagaling yung mga panaginip na mayroon si Jose. At ito yung paraan ng Diyos upang ipakita kay Jose what will be his future. So kumbaga parang nangungusap ang Diyos sa kanya sa pamamagitan ng mga panaginip niya. And then, si Jose, he was sharing this to his brothers. But instead of appreciating Jose, no, or Joseph, ang nagiging problema nga ay meron na silang initial na pagkainis, pagkamuhi sa kapatid, dahil doon sa favoritism, dahil favorite ito ng kanilang tatay. And then may mga ganito pang revelation sa panaginip niya, no, na parang he would take the lead over his brothers, gayong mas bata siya sa kanila. So, and that made them more angry. And then, nang naginip muli si Jose at sinalaysay sa kanyang mga kapatid ang ganito, nakita ko sa aking panaginip na ang araw, ang buwan at 11 bituin ay yumuko sa aking harapan. Sinabi niya ito sa kanyang ama at ito'y nagalit din sa kanya. Kasi hindi pa siya naiintindihan. Kumbaga parang um, talagang ganyan sabi nga, magkaiba yung isipan ng tao at isipan ng Diyos. Kumbaga parang dito, kahit yung paborito siya ng tatay niya, nagalit yung tatay niya. And the same yung reaction ng father niya, just like yung reactions ng mga kapatid niya na parang, are you trying to say that we're going to bow down before you? Parang ganun. Naluluhod kami sa iyo, na maglilingkod kami sa iyo. No, parang ganun yung implication, ano. Pero yun nga dito din natin makikita na kapag namili ang Diyos, hindi namimili ang Diyos. Kumbaga parang um,
Hindi tinitingnan ng Diyos yung ano, hindi tinitingnan ng Diyos yung edad, 'no? Kasi kumbaga dito niya pinili na ang Diyos ang nagtatakda kung sino yung pipiliin niya, 'no, para mamuno. And hindi rin ito na-appreciate ng mga ano niya, tatay niya, ng mga kapatid niya. Kasi kumbaga parang iba yung isipan nila sa isipan na mayroon ng Diyos, 'no? Pero the good thing is that in an early age of Joseph, God is already revealing to him, 'no, what he is about to experience in the future. Anong ibig sabihin? Tanong ng ama. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng ama. Kami ng iyong ina't mga kapatid ay yuyoko sa harapan mo. Inggit na inggit kayo sa kanyang mga kapatid. Inisip namang mabuti ng kanyang ama ang mga bagay na ito. Mga And then, malayo pa inatanaw na siya ng mga ito. Nagkaisa sila, sabi dito sa verse 18, malayo pa inatanaw na siya ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, tayo na ang mahilig panaginip. Patayin na natin siya at ihulog sa balon. At sabihin siya ay sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip. No? So many of his brothers, no, parang nagpa-plot sila ng evil scheme against Joseph. No? Ang sabi nila, tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip. They dare to challenge, no, God's will for the life of Joseph. No? Sinubukan nilang labanan yung kalooban ng Diyos. Kasi yung mga panaginip na yun, again, yung mga panaginip na yun, na inire-reveal ng Diyos para kay Joseph is again part of God's will. Kalooban ng Diyos. And dahil hindi ito naiintindihan ng kanyang mga kapatid at maging na kanyang ama, di ba? They strongly resist the idea. Pero this time, parang tingnan natin kung ano mangyayari sa kanyang mga panaginip. They are challenging, no, yung kalooban ng Diyos. Let us see what will happen. No? Kaya mangyayari pa ba yun kung papatayin nila yung kanilang kapatid na si Joseph? No? Parang ganun at the back of their mind. So tingnan natin dito, parang ang isang bagay na nakakalungkot dito, magkakapatid, no? Pero they are plotting evil scheme with another sibling. And this is happening even today. Mga magkakapatid, no? Dating magkakasama, no, maliliit, nagtutulungan, no? Pero dahil sa isang piraso ng lupa, na magkaroon ng mga asa-asawa, no? Sabi nga ni Pastor Ed Lapis, no, sa isa sa kanyang mga sermon, dati-dati magkakasama kayo na magkakasama na kumakain, magkakasama na naglalaro. Pero nung magkaroon ng mga asawa, dumating doon sa buhay nila yung mga asa-asawa nila at nagturo ng mga no, at yung nagsulsul sa asawa. Eventually, nagkahiwa-hiwalay, nagkagalit-galit. No, lalo na doon sa binigay niyang halimbawa, dahil sa mana, nagpapatayan, nag-aaway, at ang malungkot, nagkamatayan nang hindi nagkakapatawaran. Pero mga magkakapatid. Kaya itong nangyayari na to sa buhay ni Joseph, this is not, kumbaga parang, this story cannot be confined during their time. It remains to be true even today. Nangyayari pa rin sa maraming pamilya, sa maraming magkakapatid. And that's the reality. No, na instead na nagtutulungan, instead na masiyahan tayo kapag nagtatagumpay yung iba nating kapatid, ang nagiging tendency, hinahatak natin pababa just for us to remain on top.
no? At ang nakakalungkot dito, mga magkakapatid, nagpaplano ng masama laban sa isa't isa, no? Um, Magkakapatid, kapag nakatalikod, no, sinasaksak yung isa't isa. At hindi ito yung kalooban ng Diyos. Hindi ito yung kalooban ng Diyos na mangyari, lalo na sa isang pamilya. No? Tingnan natin, ano, as we turn, as we turn yung pages ng Bible, kung ano yung kalooban ng Diyos. Narinig ito ni Ruben at binalak niyang iligtas si Jose. Salamat, mayroong isa doon sa magkakapatid, ano, na alam yung mabuti sa masama. Sabi niya, wag nating patayin. Wag natin siyang pagbuhatan ng kamay. Ihulog na lamang natin sa balon. Sinabi niya ito sapagkat balak niya iligtas ang kapatid at alin ito sa kanyang ama. Paglapit ni Jose, hinubad nila ang mahabang damit nito na may manggas at inihulog sa isang tuyong balon. No, at least mayroong isa. Kaya mahalaga to eh. Mayroong at least isa sa mga magkakapatid na alam yung tama. Alam ko ano yung mabuting gawin. Mayroong kasi yun po yung mahalaga eh. No? Pag alam mo yung tama, sabi nga, siguro mahalaga, iwasan yung kampihan. Kasi yung kampihan, sabi kahit ng Biblia, ang gumagawa ng pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi ay hindi mula sa Diyos. Kahit na anumang sabihin mong dahilan, no? Basta pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi, dito ako kay A, dito ako kay B, hindi sa Panginoon yan. Alam natin ang sabi ng Biblia sa Aklat ng Galasya, kapag magkakagatan kayong parang mga hayop, mauubos kayo. Kaya tingnan mo, pag nagkakampi-kampi, pag nagbabahabahagi, hindi masayang pamilya yun. Wasak-wasak. Kanya-kanya. Hindi nagtutulungan. Bakit? Wasak sila eh. Bakit po sila wasak? Kasi nagkakagatan. No? Magkakapatid, nagsisiraan. Magkakapatid, nagdedemandahan. No? Magkakapatid, dito, binababagsak yung isa't isa. Hindi po yan ang disenyo ng Diyos. Kung paano ang disenyo ng Diyos ay yung dito, nagtutulungan ang mag-asawa at tinutulungan ng magulang ang kanyang mga anak. Ang disenyo din po ng Diyos sa magkakapatid ay gayon. Sapagkat tandaan niyo po, ang lahat ng sa Diyos may kaayusan. Kaya po pag wala sa kaayusan, hindi po yan mula sa Diyos. Pag nagdudulot po yan ng pagkakabahabahagi at pagkakanya-kanya, hindi po yan mula sa Diyos. Sapagkat pag mayroong gulo, sino po ba yung nagpunta para pumatay, para magnakaw, para manila? Hindi po si Jesus. Nung pumunta po para sa ganong gawain, si Satanas. No? Ang kaaway ng Diyos. Ituloy po natin ang pagbasa. Habang sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat ng mga Ismaelitang mula sa Gilead. Ang kanilang mga kamelyo ay may kargang mga gagawing pabango na dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Judas sa kanyang mga kapatid, wala tayong mapapala kung papatayin natin ang ating kapatid. Dito po magsisimula yung bagong journey ni Jose. Kung makikita niyo doon sa takbo ng ating kwento. Tandaan natin, sa mga nakaraang mga talata na ating pinag-usapan, makikita natin na yung buhay ni Jose, no, very siya, kumbaga parang nandun siya sa comfort zone niya. Nasa comfort zone niya kasi he was the favorite ng kanyang tatay. No, nasa kanya yung mga magandang bagay. Kumbaga, although the Bible was silent about it, no, pero kapag ikaw yung favorite, tingnan mo yung mga kapatid niya nandoon sa may nandoon sa may nagpapastol. Siya, 'di ba? Magdadala siya ng pagkain doon, hindi siya kasama doon sa mga nagpapastol. Kumbaga parang maganda yung kanyang kalalagayan. Pero dito, no, pinag-iisipan na siyang ibenta bilang alipin. And this will change. No?
the very life of Joseph. Mula dun sa aalis siya, mawawala siya ngayon sa comfort zone niya. Kasi imagine, no, mahihiwalay ka sa tatay mo, mahihiwalay ka sa mga kapatid mo, mahihiwalay ka dun sa lupang sinilangan mo, at dadalhin ka sa ibang lugar para maging alipin. No? Magsisimula yung panibagong journey ng buhay niya. Tuloy natin, Genesis 37 mula 18 hanggang 36. Mabuti pa ipagbili na lamang natin siya sa mga Ismailita kaysa sa ating saktan. Siya'y kapatid din natin, laman ng ating laman at dugo ng ating dugo. At sila'y nagkasundo. Kaya't nang may dumara ang mga mangangalakal na Midianita, inaahon nila si Jose at ipinagbili sa halagang 2 pirasong pilat at si Jose dinalas ng mga Ismailita sa Ehipto. So, ipinagbili siya at naging alipin sa Ehipto. So dito natin makikita na nobody can really change God's plan sa buhay ng isang tao. No, tingnan natin initially they were thinking of killing Joseph. Pero makikita natin everything changes, no? Nabago yung pag-iisip nila sa halip na patay, naisipan nilang nila na ibenta, no, ibili si Joseph. Kasi kung papatay nila si Joseph, hindi magmamaterialize yung plano ng Diyos. And nobody, please bear this in your mind, nobody can touch God's plan in our lives. No? Tingnan natin, no, kahit yung nagbabalak sa kanya kahit yung nagbabalak sa kanya ng masama, no, hindi yun na ituloy at hindi natuloy yun sapagkat hindi ipinahintulot ng Diyos. Tandaan po natin, ang ipinahihintulot ng Diyos na maranasan natin pagsubok sa buhay natin, ini-filter po ng Diyos yan. Bagamat ipinahihintulot niya, pero ang ipinahihintulot lamang po niya, yung kaya natin. No? At sabi nga, pag dumating na yung pagsubok na yun, siya din ang magbibigay ng lakas upang ipagtagumpay natin iyon. Kaya this time, no, ang ginawa, there is a sudden shift of decision. No? At the last minute, no, ang naisip nila, ibenta, no, sa Ehipto si Joseph. So mamaya, kaya yun ang naging kalooban ng Diyos para sa kanya, no? Bakit kaya naging kalooban ng Diyos? Ay, maganda pala yung plano ng Diyos, no? Yung plano pala ng Diyos, no? Katulad nung ni-reveal sa kanya doon sa panaginip niya na parang maglilingkod yung kanyang mga kapatid, yuyuko yung kanyang mga kapatid, including yung mga magulang niya. Pero why this tragedy suddenly happened? No? Maganda pala yung plano ng Diyos, pero ang nangyari, bakit ganun? Bigla siyang naging alipin sa Ehipto. Siya yung parang nabenta. Tuloy natin, pagbalik ni Ruben sa balon, nakita niyang wala na roon si Jose. Sa laki ng kanyang pagdaramdam, pinunit na ang kanyang damit. Lumapit siya sa kanyang mga kapatid at ang sabi, wala na sa balon si Jose. Ano ang gagawin ko ngayon? Ito na po nakilala niya agad ang damit. Kanya nga ito. I'm sorry. Nagpatay sila ng kambing at itinubog sa dugo nito ang hinubad na damit ni Jose. Pagkatapos, dinila ito sa kanilang ama at sinabi, nakita na po namin ang damit na ito. Tingnan nga ninyo kung ito nga ang mahal. Tingnan nyo nga kung ito nga ang sa mahal ninyong anak. So, they deceive their own father. No? Tingnan po natin nakilala niya ang damit, kanya nga ito, pinatay ng mabangis na hayop ang anak ko. Yung nagkaluray-luray ang kanyang katawan, sinira ni Jacob ang suot niyang damit at nagsuot ng damit pangnutsa. Ipinaglugsa niya ng mahabang panahon ang nangyari sa kanyang anak. No? Dito makikita natin na yung simpleng pagsisinungaling. Talagang makikita natin po dito talagang nagsinungaling talaga sila eh. They fabricated kumbaga ang dami lang horrible things na ginawa. Ibinenta nila yung kapatid nila. Ibinenta na nga nila, pinalabas pa nila sa kanilang ama na namatay yung kanyang kapatid. Tingnan niyo po. Dito makikita natin na ang daming bunga ng pagsisinungaling. Can you imagine? No? Nagawa nila sa sarili nilang ama na magsinungaling. And makikita po natin na mahabang panahon na nagluksa yung kanilang tatay. Sana yung mga panahon na yun na-enjoy ng kanilang ama sa kanyang katandaan. Pero hindi na-enjoy ng kanilang tatay. You know the reason why? Dahil sa kanilang pagsisinungaling. No, kaya po akala ng iba, maliit na bagay lang ang pagsisinungaling.
Pero tingnan niyo, it can destroy life of people. No, pag tayo nagsisinungaling. Kaya po anong sabi ng Biblia sa mga nagsisinungaling? Ang sabi po ng Biblia, ang ama ng kasinungalingan ay ang dyablo. No? Hindi, ang nagsasalita po nito ang Biblia. Ang sabi, ang ama ng kasinungalingan ay ang dyablo. Kasi you cannot find any truth from the devil. Because from the beginning, nung nandun ang devil, para mandaya. Kaya alam niyo po lahat ng uri ng panloloko, pandaraya, pagsisinungaling, kahit na sabihin mong maka-Diyos ka, kahit na sabihin mong nagpo-post ka ng Bible verse, kahit na sabihin mong uma-attend ka every Sunday, you can deceive people around you, no? But you cannot deceive nor mock God. God knows very well what you are doing. God knows very well what you are saying. Nung maloko mo man ang maraming tao, hindi mo maloloko ang Diyos. Tingnan niyo po dito dahil sa pagsisinungaling, ano po ang nangyari? Ang kanilang tatay, no, mahabang panahon na nagluksa. Lugar na na-enjoy niya ang buhay niya, naging masaya siya, pero dahil sa kanilang pagsisinungaling. Kaya po tandaan niyo, ang pagsisinungaling hindi yan magdudulot ng ano eh. Tingnan niyo po ang lahat ng mga taong nagsisinungaling. Hindi yan panatag. Lalo na po pag ini-scrutinize na yung kanilang kasinungalingan na ginawa. They are always afraid. Why? Hindi, they are not standing on solid ground. Kapagka po yung mga gawa mo, yung mga kwento, pagka yung mga kwento mo, ano lang, nilubid mo, para po yung ano, tumutungtong ka sa ano, buhangin ng dagat. Any moment, magko-collapse. Hindi strong ang foundation. Inaliw siya ng lahat ng mga anak, ngunit patuloy ang kanyang pagbibigati. Sinabi niya, mapupunta ako sa daigdig ng mga patay na nagdadalamhati dahil sa pagkawala ng aking anak. Patuloy siyang nagluksa dahil kay Jose. Ito nakakalungkot, ano? Alam nung bawat isa yung totoong nangyari, pero hinayaan nilang malungkot yung kanilang ama. Nobody dares to tell the truth. Talagang nagtakipan sila. Kaya alam niyo po, importante po yung pagtutuwid eh. Kung minsan masasaktan ka talaga sa sasabihin eh, nung katotohanan pagka po itinutuwid ka. Pero sabi nga po, ang taong matalino, no, he or she, no, is opening himself or herself dun sa mga pagtatama. Kasi doon naman tayo mag-grow. Kung minsan hindi natin magugustuhan yung salita sa atin, masakit yun, pero doon tayo natututo. No, kaya nga daw po ang matalino, pag itinutuwid mo, lalong tumatalino. Pero ang hangal, pagka po tinuturuan mo yan, itinutuwid mo yan, nagagalit. Pagka po ganun, hindi tayo mag-grow. No, importante kasi, laging bukas tayo sa pagtutuwid. Kaya tingnan nyo dito, ano, sila nagtakipan. Natulungan ba nila yung kanilang tatay? Tingnan nyo po sa mapa ng loob ang meron ng kanilang tatay. Mamamatay daw sila nagdadalamhati kahit doon sa kabilang buhay. No? Eh tingnan niyo na po ano, wala man lang dito nakakalungkot kahit si Ruben nanahimik. Sabagay wala siya nung nangyari yun. Ay pa nandun na pa pala siya nung nangyari yun. Nakita na niya yung ginawa ng mga kapatid niya. Pero tinolerate niya. Yun ang masakit. Kaya may balik eh, no, sa tatay nila. Samantala, pagdating sa Ehipto, ipinagbili si Jose ng mga Midianita kay Potiphar. So, isang punong kawal ng paraon at kapitan ng mga tanod sa palasyo. Dinala nga si Jose sa Ehipto at doon ipinagbili siya ng mga Israelita kay Potiphar, isang Ehipsyo na pinuno ng pamahalaan ng paraon at kapitan ng mga tanod sa palasyo. Sa buong panahon ng paglilingkod ni Jose sa bahay ni Potiphar, ay pinatnubayan siya ni Yahweh. Ano mang kanyang gawin ay nagtatagumpay. Napansin ni Potiphar na tinutulungan ni Yahweh si Jose, kaya ginawa niya itong katiwala sa bahay at sa lahat niyang ari-arian. May isang bagay po tayo dito makikita no, sa kwento ng buhay ni Jose. Makikita natin na inalis siya ng Diyos sa comfort zone, no? Ipinagbenta siya, napalayo siya. So tiyak napakahirap ng naging buhay ni Jose. So, naging alipin siya, no? Napunta siya dun sa tahanan ni Potiphar. Pero ito po yung maganda at dapat nating tandaan at maunawaan mula po dun sa passage na ito ng Bible.
Mula po nung alisin siya, hanggang sa mapunta siya sa bahay ni Potifar at mabenta bilang alipin, hindi siya iniwanan ng Diyos. Tingnan niyo po ano, pinagbalakan siya ng masama nitong kanyang mga kapatid. Ano, tingnan niyo po talagang if God is for us, who can be against us? Tingnan niyo po yung buhay ni ano, tinangkang ipapatay, ibinenta bilang alipin, pero merong isang bagay po na mahalaga hindi siya iniwanan ng presensya ng Diyos. Kahit saan siya dalhin pinababagsak siya ng kanyang mga kapatid, ginawan ng lahat ng masama, ginawang alipin, pero bine-bless ni Yahweh lahat ng kanyang ginagawa. Pinagpapala siya ng Diyos. Bakit? Sinasamahan ng Diyos si Jose. Kaya kahit alipin si Jose, ipinatapon sa Ehipto, malayo na sa tatay, malayo sa kapatid, malayo sa bayang sinilangan, pero nagtatagumpay pa din sa kanyang gawain kahit pinababagsak ng mga tao dahil pinili ng Diyos si Jose at may plano ang Diyos sa buhay ni Jose. Tingnan po natin dun sa sumunod po mula noon dahil kay Jose ay pinagpala ni Yahweh ang buong sambahayan ni Potifar pati ang kanyang mga bukirin. Ipinagkatiwala ni Potifar kay Jose ang lahat maliban sa pagpili ng kanyang kakainin. Si Jose ay matipuno at magandang lalaki. Dumating ang panahon na pinagnanasahan siya ng asawa ni Potifar. Sinabi nito, sipingan mo ako. Tumanggi si Jose at ang sabi, panatag po ang kalooban ng aking Panginoon sapagkat ako'y narito. Ginawa niya akong katiwala at ipinamahala niya sa akin ang lahat sa bahay na ito, maliban sa inyo na kanyang asawa. Hindi ko po magagawa ang ganyang kalaking kataksilan at pagkakasala sa Diyos. Hindi pinansinose ang babae kahit araw-araw itong nakikiusap na sumiping sa kanya. So ang pinag-uusapan na po natin dito is Genesis chapter 39 verses 1 to 23. So dito makikita natin may panibago na namang pagsubok sa buhay ni Jose, no? Dahil siya ay may itsura, pinagnanasahan siya ng asawa ni Potifar. So may tukso. No, every now and then, piniflirt siya ng asawa ni Potifar and he was asking for a sexual favor si Joseph. No, pero dito po natin makikita klaro may takot sa Diyos si Joseph. Kaya sabi ni Joseph, no, lagi siyang tumatanggi. No? Ngunit isang araw, nasa bahay si Jose upang gampanan ang kanyang tungkulin. Nagkataong wala roon ng ibang mga utusan. Walang ano-ano hinablot ng babae ang kanyang balabal at sinabi, halika't sipingan mo ako. Sipingan mo na ako. Patakbo siyang lumabas, ngunit naiwan ng kanyang balabal sa babae. Dito natin makikita yung morality na yung moralidad na mayroon si Jose, no? Never siyang nag-fall doon sa trap na dinesign nung babae. So, tingnan mo makikita natin dito, no, sabi nga ay, kumbaga parang ginagawa ng babae yung lahat ng paraan, no, para makapag-advance siya, sexually makapag-take advantage siya sexually kay Jose. No, pero dahil alam ni Jose na masama yun, no, yun ay para sa mag-asawa. Ito kasi hindi naman asawa, no. Dito natin makikita na dahil mananampalataya si Jose kahit may pagkakataon. Sabi nga, palay na lumalapit sa manok. Ano po ang ginawa ni Jose? Iniwanan ni Jose. Tumakbong papalayo si Jose. Hindi papalapit. No? Hindi siya pumatol. Sabi nga po, isa yan sa mga sa panahon nga natin, sa panahon nga po natin ngayon, parang na lang, parang casual na lang yung pakikipagtalik kung kani-kanino. Pero dito natin makikita, no, yung buhay ng mga mananampalataya. Yung malaking kaibahan ng buhay mananampalataya. Tumakbo siya papalayo. So makikita natin talagang si Jose, tinatayuan niya yung kanyang pananampalataya. Pero tingnan natin ano mangyayari sa buhay ni Jose. Sa pangyayaring ito, nagsisigaw ito, tinawag ang mga katulong na lalaki. Tingnan ninyo, dinalan tayo ng asawa ko ng Ebreyong ito para hamakin tayo. Sukat ba namang pasukin ako sa aking silid at gusto akong pagsamantalahan? Mabuti na lamang at ako'y nakasigaw. Pagsigaw ko'y kumaripa siya ng takbo at naiwan sa akin ang kanyang damit. Tingnan niyo po so, for the second time, no? May nagsinungaling na naman. Parang ganito
Kaya po tingnan niyo hindi ibig sabihin pala talaga na mabuti yung ginagawa natin. Yung mga taong nakapaligid sa atin gagawan din tayo ng mabuti. No, tingnan mo, ito na nga pong babae na ito yung laging kumbaga parang ito lagi yung nag-aaya sa kanya na sipingan siya. At si Jose yung, alam niya kung ano yung mabuti, alam niya yung tama, ito yung lumalayo. Pero sa dulo, nung baligtad ng kuwento, nung sinungaling itong babaeng ito, no, pinalalabas pa ngayon ng babaeng ito, yung asawa ni Potiphar, na pinagnanasahan siya ngayon ni Jose. Itong wala namang masamang ginagawa, no, sa kuwento ng babaeng ito, no. Ito ngayon yung nagtatangka pa sa kanya, no. For the second time around, may gumawa na naman ng kahit hindi po totoo, may gumawa na naman ng kasinungalingan, no, para pabagsakin si Jose. At ano po nangyari? Itinago niya ang balabal ni Jose hanggang sa dumating ang asawa. Sinabi niya rito, ang Ebreyong dinala mo rito ay bigla na lamang pumasok sa aking silid. Gusto akong pagsamantalahan. Nakabuo na ng kwento, ano? Mga parang nakakatawa ito na nasa imahinasyon lang niya lahat ng mga kwento niya. Kitang-kitang naglulubid ng buhangin. Napakasinungaling. No? Nang ako'y sumigaw, kumaripas ng takbo at naiwan sa akin ang kanyang balabal. Kwento na niya yun. No? Kumbaga nangyari lang sa isip niya. Hindi naman totoong nangyari, pero iba ang kanyang iba yung iginawa ng kwento niya. No? Kasi dahil hindi niya nakuha, dahil po dito makikita natin, dito, itong babae na ito, hindi niya kasi makuha yung gusto dun sa yung masamang balak niya no, dun sa man of God. Kaya po ano nangyari? Iginawa na lang niya ng kasinungalingan. Kasi alam niya, mapaparusahan si Jose. Alam niya sa pamamagitan nito, it could be a ground para maipakulong si Jose. And true enough, no, through that, maipapakulong si Jose. Pero hindi po ito mangangahulugan, no? Dito nangangahulugan na natalo na niya sa mata ng babaeng ito, napabagsak niya si Jose. Pero tingnan po natin nasa panig mo ang Diyos. Siya na nga po yung gumagawa, kumbaga siya na nga yung nambibiktima. Binibiktima po niya si Jose, eh. Dahil gusto po niyang take advantage sexually. Pero tingnan niyo po sa dulo, ang pinalabas niya doon sa kanyang asawa, siya pa yung nabiktima. Samantalang ang totoo, siya yung nambibiktima. Pero dahil hindi niya makuha po yung gusto niya, yung sipingan siya, pinalabas niya ang kwento niya, siya yung nabiktima. Tingnan po natin ang nangyari. Nagalit si Potiphar nang marinig ang sinabi ng asawa, kaya't ipinahuli siya si Jose, at isinama sa mga bilanggong tauhan ng paraon. Ngunit si Jose hindi pinabayaan ni Yahweh. Ang bantay ng bilangguan ay naging napakamabait sa kanya. Si Jose ay ginawa niyang tagapamahala ng lahat ng mga bilanggo at siya ang tanging nagpapasya kung anong gagawin sa loob ng bilanggo. At tingnan po natin, so sa dulo, ito yung sumusunod sa kalooban ng Diyos, no? Iginawa ng kasinungalingan ng isang babae, yung asawa ni Potiphar, ito pa yung nakakulong. So parang kung titingnan natin, napaka-unfair ng Diyos. No? Wala namang masamang ginagawa. Lagi na lang ginagawa ng kasinungalingan si Jose. Ginawa ng kasinungalingan ng mga kapatid, ginawa ng kasinungalingan ng asawa, nung asawa tuloy, nung asawa ni Potiphar, tama po. Ginawa ng kasinungalingan ng asawa ni Potiphar. Tingnan po natin. Ano naging ending? Siya yung napunta dun sa kulungan. Hindi ba parang napaka-unfair ng Diyos? Pero tingnan po natin ang istorya. Hindi pa naman tapos ang kwento. Ano po nangyari? Ang sabi, bagamat nabilanggo, no, nabilanggo po itong si Jose. Kala nitong asawa ni Potiphar, kala niya pag nabilanggo si Jose, that would be the end of everything for Joseph. What she doesn't know, it is just the beginning of greater things, no? It would change the life of Joseph for better. No? Kasi tingnan niyo po ang sabi dito, ito yung maganda ngunit si Jose ang hindi pinabayaan ni Yahweh. Yan pong huwag natin kakalimutan. Minsan dumadaan tayo dun sa ilang, minsan dumadaan po tayo doon sa mga hindi magagandang yugto ng buhay natin. Parang wala na tayong makitang magandang kwento.
Pero alam niyo, ito yung maganda, di ba natin nakikita? Di ba hanggang ngayon buhay ka pa? Di ba hanggang ngayon naman natutugunan mo pa yung mga pangangailangan mo? Ang sabi, ngunit si Jose ay hindi pinabayaan ni Yahweh. Ngunit, ilagay niyo po sinong pangalan niyo. Halimbawa, kung ngunit si Bobby ay hindi pinabayaan ni Yahweh. Ang sabi nga, di ba? Kahit saan siya mapunta, pinagpapala siya ni Yahweh. Ginagawa siyang tagapamahala. Bakit po? Kahit saan siya mapunta, blessed. Kasi sinasamahan siya ng presensya ng Diyos. Yun ang importante. Ginagawan man tayo ng masama, patuloy pa din tayong mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Maaaring hindi madali, pero may tutulong sa atin para patuloy tayong makalakad sa kalooban ng Diyos. Ito, ginagawa ng lahat ng kasinungalingan. Di kasi nila makuha yung gusto nila eh. Uh, Itong si Jose, pero hindi siya iniwanan ng Diyos. Hindi siya pinabayaan ng Diyos. Sabi nga, hindi na halos nakailang magbantay ng bilangguan sa ginawa ni Jose sapagkat si Yahweh ay kasama nito at pinagtatagumpay siya sa lahat niyang gawain. Hindi na magandang nangyari kay Jose, nakulong siya. Pero makita niyo kahit nasa kulungan, kahit nasaan ka, ibe-bless ka ng Diyos pag anak ka niya. No, importante lang, sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos. Ang importante, kinikilala mo si Kristo ang Panginoon at tagapagligtas mo. Hindi ka pababayaan ng Diyos sapagkat may pangako, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. At alam niyo po, doon sa bilangguan, doon niya nakilala yung dalawa, yung panadero, at saka yung cupbearer ng ano po, ng paraon. No? And doon niya ipinaniwanag doon sa dalawa yung kanilang mga panaginip. No? Nagkatotoo yung mga panaginip nila. No, nabita yung panadero, yung cupbearer, no, nakalaya, nakabalik sa kanyang katungkulan. So nung ano bago makabalik sa katungkulan yung cupbearer, sinabihan siya ni Jose na, "Uy, wag mo naman akong kalimutan," parang sort of saying na gano'n, "Wag mo akong kalimutan kapagka nakabalik ka na sa tungkulin mo." Pero, ah, after some time 'no, parang nakalimutan din siya 'no. Um, hanggang sa hanggang sa ang nangyari, nagkaroon ng panaginip ang, paraon, walang makapag-interpret, doon lang naalala ng cupbearer si ano, si Jose 'no. At tingnan natin ano, nung wala na makapag-interpret, nung nakapag-interpret lang si Jose. Kasi ang problema doon, hindi sinabi noong paraon kung ano yung kanyang panaginip. Kasi siyempre 'pag interpretation lang 'yan. Everyone can give their interpretation on the dream 'no, nung kahit na sino. Pero ito para makita nila na, accurate, hindi rin sinabi nung paraon ano yung panaginip niya 'no, bago ibigay yung interpretation. And since Joseph 'no, is a man of God, God revealed to Joseph 'no, yung bagay na hindi niya ini-reveal dun sa iba. 'No, binigyan siya ng wisdom ng Diyos. At ang sabi sa Genesis 41, verses 37 to 45, nagustuhan ng paraon at ng kanyang mga kagawad ang panukala ni Jose. Sinabi nila, bakit pa tayo hahanap ng iba samantalang nasa kanya ang Espiritu ng Diyos? Kahit sinabi ng paraon kay Jose, ang Diyos ang nagpakita sa inyo ng lahat ng ito. Kaya wala nang higit pa sa iyong karunungan at unawa. Tingnan natin ano. Ito yung sinasabi nating salt of the world. Hindi naman talaga, light and salt of the world. Hindi naman talaga siya kilala personally nung hari, lalo nung paraon, particular na yung Diyos niya. But through the life of Joseph, sinasamahan siya ng Diyos. No, nakikilala nila. No, merong tingnan niyo, merong confession na, well, wala nang makakahigit sa karunungan mo dahil galing yan sa Diyos. Ikaw ang pamamahalain ko sa buong bansa. Imagine ano, from being a prisoner, no, siya yung magiging tagapamahala sa buong bansa at susundin ka na ng lahat. Ang aking trono lamang ang hindi mapapasa iyo. No? Ngayon inilalagay kitang gobernador ng buong Ehipto, inalis ni Paraon sa kanyang daliri ang singsing na pantatak at isinuot iyon kay Jose. Binihisan niya ito ng damit na lino at sinabitan ng gintong kwintas sa leeg. Ipinagamit kay Jose ang pangalawang sasakyan ng hari. Binigyan siya ng tanod pandangal na nauuna sa kanya at sumisigaw, "Lumuhod kayo." Sa gayon, ipinaalam sa kanya ang pamamahala sa buong Ehipto. Sinabi ng paraon kay Jose, "Ako ang paraon, at ikaw ang aking pangalawa. Ngunit kung wala kang pahintulot, walang sino man sa Ehipto na makagagawa ng anuman." Binigyan niya si Jose ng bagong pangalan, Safenat Panea, at ipinakasal sa kanya si Asenat na anak ni Potifera.
kung pari sa Heliopolis. Bilang gobernador, pinamahalaan ni Jose ang buong lupain ng Ehipto. Alam niyo, there will really be occasions in our lives wherein parang we will dare to question, Lord, bakit mo inaaya mangyari sa akin ito? Bakit mo ipinahintulot na mangyari sa akin yung mga bagay na ito? Lalo na 'pag nandun tayo sa ano, sa wilderness, parang gano'n yung pakiramdam natin, nasa ilang. Parang ang habang hanggang mga araw, ang haba ng mga gabi, hindi natin parang hindi natin nararamdaman ang Diyos, parang walang nangyayari, parang hindi kumikilos ang Diyos, parang walang ginagawa na ano man ang Diyos, at parang pakiramdam natin pinababayaan tayo ng Diyos. Pero through the life of Joseph, 'no, makikita natin yung pananampalataya niya na it never changes. Hindi madali yung kanyang dinaanan at siguro ay, may mga panahon din na naramdaman niya yung mga gano'ng bagay. But but ano, he sticked with God, nanatili siya sa Panginoon. Sinamahan siya ng Diyos. Yun ang importante, eh. Minsan di mo feel umattend, di mo feel mag-pray, manalangin ka pa din, umattend ka pa din. Yun yung kahit na nasa malayong lugar si Jose, natili siya na pagkilala niya sa Diyos. Nasaan ka man, sumamba ka pa din. Ano man ang pinagdadaanan mo, magpatuloy ka pa din. At at tingnan natin ano, sabi nga, walang makakapagpahinto ng anumang pinlano ng Diyos. At ito, yung ni-reveal sa kanyang panaginip, nagkaroon na ng katuparan. Ang buong lupain ng Ehipto nasa ilalim na ng pangangasiwa ni Jose. Dinaanan niya yung madaming rough road. No? Maraming hindi magandang nangyari dun sa buhay ni Jose. Pero kailangang daanan yun ni Jose, no? Para marating niya yung pagiging pangalawa sa pinakamakapangyarihan sa buong Ehipto. Because should those things never happen, kung hindi siya naipatapon, kung hindi siya ipinagbili sa mga mangangalakal sa Ehipto, kung hindi siya makakarating ng Egypt, kung hindi siya nakulong, hindi niya mamimit yung cupbearer. Kung hindi niya namit yung cupbearer, hindi niya mamimit ang Faraon. So ipinahintulot ng Diyos na mangyari lahat ng hindi magandang bagay na yun sa buhay ni Jose para magkaroon ng katuparan yung pangako sa kanya ng Diyos, para magkaroon ng katuparan ang kalooban ng Diyos. Kasi walang makakahadlang. Hindi yung mga hindi magandang pangyayari sa buhay natin. Hindi makakahadlang yun upang hindi matupad yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Sapagkat ang totoo, maging yung hindi magandang pangyayari na yun sa buhay natin, pwedeng gamitin yun ng Diyos. No? Para maranasan natin yung magandang bagay na plano ng Diyos para sa buhay natin. And then, so perhaps some would be thinking that the best thing that happened to the life of Joseph the Dreamer, yung ascension niya doon sa kapangyarihan. No, remember, no, you're second in command after the Pharaoh of Egypt. No, pero believe me, hindi lang yun ang plano ng Diyos. Remember, nagkaroon ng lamat sa pagitan ng mga magkakapatid dahil dun sa favoritism. Pero tingnan ninyo, sapagkat ang Diyos ay Diyos ng kaayusan, hindi gusto ng Diyos yung nagkakampi-kampi. Tandaan niyo po, kahit na sino ang nagtuturo niyan, kahit pa pastor ang magturo niyan, kahit pang magturo niyan ay philosopher, kahit na sino pang magturo niyan, no, hindi yan sa Panginoon. No? Ano mang pagkakabahagi, pagkakampi-kampi, pagkakanya-kanya, hindi sa Panginoon. Genesis 15:15-21. And this is Joseph's real treasure. Mula nang mamatay ang kanilang ama, nag-alala na ang mga kapatid ni Jose. Sinabi nila, ano kung galit pa sa atin si Jose? Gantihan tayo sa kalupitang ginawa natin sa kanya. Ayan na, gumawa ka kasi ng masama. Kaya ngayon, tingnan mo, dami mong takot. Baka balikan ka. Nagsugo sila kay Jose at pinasabi ang ganito, bago mamatay ang ating ama, pinagbili niya na sabihin ito sa iyo. Nakikiusap ako na patawarin mo na ang iyong mga kapatid sa naginawa nila sa iyo. Kaya naman ngayon, nagsusumamo kami sa iyo na patawarin mo kaming mga lingkod ng Diyos ng iyong ama. Napaiyak si Jose nang marinig ito. Lumapit lahat ang kanyang mga kapatid at yumuko sa harapan niya. Ito na, nangyari na. No, yung ah,
propesiya, no, galing sa panaginip niya. Kami mga alipin mo, wika nila. And yet, before, no, tingnan natin, kung ano yung mangyayari ba yung panaginip ni Jose. Ito nangyari. Ngayon, nakaluhod sila ngayon sa harapan ni Jose, and they are the one confessing that indeed, no, alipin mo kami. Finally, no, kinikilala na nila yung authority dun sa buhay nila ngayon ni Jose, something that they have never recognized before. No? Plano kasi yun ng Diyos eh. That's the design of God. At ang sabi, ngunit sinabi ni Jose, huwag kayong matakot. Maaari ko bang palitan ng Diyos? Masama nga. Alam nyo, ito po yung ito yung sinasabi natin na faith that moves mountain. Sabi nga dito, masama nga ang inyong ginawa sa akin. Subalit ipinahintulot yun ng Diyos para sa kabutihan at dahil doon naligtas ang marami ngayon. Kaya wag na kayong mag-alala. Ako na po ang bahala sa inyo at sa inyong mga anak na panatag ang kanilang kalooban sa mga sinabing ito ni Jose. What a beautiful end, no, for a story like this, no? And it should be the story of every family that we know. Ang sabi po rito, no, masama nga yung ginawa ninyo sa akin. Diba? Pinagplanuhan nila ng masama yung kapatid nila. Kaso yung kapatid nila, sinasamahan ng Diyos. Kaya tingnan po ninyo, anumang pagpaplano nila, hindi nagtagumpay. Pinoprotektahan at iniingatan ng Diyos si Jose. Maganda ang realization din Jose. Ito maganda nagpatawad si Jose. Ano pala alam niyo po sabi nga po ng Bible, yung napupot sa kanyang kapatid, mamamatay tao. Kaya po maraming akala, hindi sila mamamatay tao. Pero pag pa rin tayo nagtatanim, no, ng sama ng loob, sabi po ng Biblia, hindi ako nagsasabi, nung napupot sa kanyang kapatid, mamamatay tao. Kaya dapat if ever we have that in our heart, God is telling us right now, God is reminding us right now, we need to pray ourselves. Tingnan niyo po sira ang relasyon ng mga tao. Tingnan niyo itong magkakapatid na to dahil dun sa galit nila. Sila yung relasyon nila kay Jose. Kaya takot na takot sila ngayon kay Jose. When Joseph rose into power, no, takot sila. Bakit? Dahil doon sa ginawa nila. Saan ba naugat yung ginawa nilang masama kay Jose? Galit. Kaya tingnan nyo, sinisira ng galit yung anumang relasyon. There's nothing good in it. Kaya dapat yung pinuputol. Kaya ang galit, hindi na dapat yung pinapasa. Kasi sumisira ito ng lahat ng klase ng relasyon. Yung galit. Sumisira ito ng buhay ng tao. Siguro lahat po tayo nakaranas ng magalit. Lalo na kung puot. Mahabang taon na yung galit na yan, di ba? May nabuo bang pamilya dahil sa galit? Wala. Sinisira niyan yung lahat ng relasyon. Kaya po walang naitutulong na mabuti po ang galit. Yan yung pinatunayan, isa sa maraming bagay na pinatunayan ng kwentong ito. Sinisira ng galit ang anumang relasyon, sinisira ng galit ang buhay ng tao. Kaya po halimbawa, pag ito yung ipamamana, galit halimbawa ang ipamamana, tingnan niyo po halimbawa, yung maraming sambahayan, no? Yung halimbawa yung tingnan po natin halimbawa yung iba yung nagpa-practice ng meron pong mga ethno-linguistikong pangkat na meron bahagi ng kanilang kultura yung parang ubusan ng lahi, no? Kumbaga parang doon yung galit na ipapasa pa doon sa mga na ipapasa, no, na pinatay si ganito, dapat ipaghiganti si ganyan, So ang nangyayari, walang katapusan na cycle ng patayan. So, it destroys yung relationship. It destroys a person. Dapat nang putuli. Ito yung pinutol ni Jose. And look at the life of Joseph. Hindi madali yun, pero it's all because of grace. No? Inuulit po natin na tingnan natin yung halimbawa na ibinigay ko yung ubusan ng lahi, no, na halimbawa ay naging practice yun ng ibang mga
ng ibang mga pangkat ng tao sa Pilipinas halimbawa, 'no, na ipinapasa pa yung galit, 'no, na ito pinatay si ganito, kaya dapat ipaghiganti natin 'to para maibalik yung honor natin. So, nagiging dahilan siya para maging cycle siya dun sa pamilya magpatayan, 'no? At is there anything good with that? Wala yung kapayapaan, walang katahimikan dun sa gano'n. So, kaya ang sabi dito, tingnan natin dito maganda tingnan mo ano, maganda yung realization ni Joseph, eh. Sabi ni Joseph, "Hindi mabuti yung layo ninyo sa akin, pero bakit ipinahintulot pa din yun ng Diyos, hindi maganda yung plano ng kanyang mga kapatid. Hindi maganda yung plano ng kanyang mga kapatid, pero maganda yung plano ng Diyos." Alam niyo po kahit anong gawin natin dun sa anak ng Diyos, kahit ano po ang gawin natin sa lingkod ng Diyos para pabagsakin, for a time, 'no, habang may dinadaanan yan, habang may tinuturo ang Diyos diyan, parang akala natin nagtatagumpay tayo, pero makikita natin sa dulo, magtatagumpay at magtatagumpay pa din ang mga anak ng Diyos. Hindi sapagkat sinasamahan at hindi pababayaan ng Diyos. Sino po ba yung sinasabi nating anak ng Diyos, yung perpekto? 'Pag ang hahanapin niyo po yung perpekto, walang anak ng Diyos. Tandaan niyo po, naging anak tayo ng Diyos hindi dahil sa ating mga gawa. Naging anak tayo ng Diyos dahil sa pananampalataya natin kay Kristo Jesus. Pananampalataya natin na kay Kristo Jesus na bagamat hindi perpekto, patuloy tayong binabago ayon sa wangis ng Diyos na may kabanalan, 'no, na may kabanalan. Yun yung tayo. Hindi kumbaga parang ano, hindi hindi tayo perpekto pero yung nagpapatuwid tayo sa Diyos, nababago tayo. Hindi tayo nagtatampisaw sa pagkakasala, 'no? Hindi natin pinapangatwiranan yung mga kasalanan natin, kundi ang ginagawa natin, 'no, dun sa mga bagong bagay na natututunan natin mula sa Diyos, ipinamumuhay natin. At alam niyo po ito yung maganda, um, muling nabuo yung pamilya nila Jose, kasi nagpatawad si Jose. Alam niyo ano po ang nangyari? Nangyari sabi na, "Wala kayong dapat ipag-alala." Sabi niya, "Ako ang bahala sa inyo at sa inyong mga anak." And this is the real design ano, ng ano, ito yung real design ng Diyos para sa mga magkakapatid, that they grow older together, tumanda ng mga magkakasama, tumanda na magtutulungan. Alam niyo po, ang magkakapatid hindi po yan para magkokompetisyon. "Mas mayaman na ako sa'yo ngayon, dapat pabagsakin ko 'to, dapat ako lang ang mayaman." Hindi po tayo dapat naiinggit kapagka bumubuti yung kalagayan ng isa. Dapat 'pag bumubuti ang kalagayan ng isa natutuwa tayo. Kung merong iba na hindi nagiging maganda yung karanasan, dapat nandoon tayo para agapayan, para tulungan, because that is the design of God for the life ng mga magkakapatid. Ang mga magkakapatid nagtutulungan, kaya nga po kapatid, ibig sabihin iisa yung pinagpatidan, kaya nga utol, kaputol. 'No, iisa yung umbilical cord na pinanggalingan niyo, eh, na nag-ano sa inyo, nag-supply sa inyo ng pagkain niyo na nandun kayo sa loob ng nanay niyo, eh. Kaya kumbaga parang it is parang parang yung structure na yun ng katawan ng tao, parang disenyo yun para ipaalala sa atin ng Diyos na dapat nagtutulungan, dapat magkakasama, 'no, dapat hindi pinababayaan yung isa't isa, 'no, ganun yung pamilya, yun po yung pamilya, 'no, kasi, 'pag kumbaga parang, mabibitbit mo din yan, eh, kapagka maganda yung ganyan yung pagsasamahan niyo, 'no, kahit saang relasyon, 'no. Nawa po, nakita natin mula sa kwento na naging buhay ni Jose, 'no, yung faith that moves mountains. Imposible ano dun sa naibenta, nabilanggo, pero yung patuloy na pananampalataya niya sa Diyos, makikita natin na hindi yun yung naging sagwil para matupad sa buhay niya yung kalooban ng Diyos. Sa huli, it is the will of God that prevails. Muli po, magandang gabi. 'No, at tayo sama-sama ng manalangin. Manaming Diyos, salamat sa maraming bagay na tinuro mo po sa amin sa gabing ito. Dalangin po namin na patuloy po naming maisabuhay yung mga salita mo, Panginoon, na aming natutunan sa gabing ito. Dalangin namin, Ama, na katulad po ng ipinaalala mo, kung kami man ay nandoon sa gitna, Panginoon, ng mahigpit na pagsubok, lagi mong ipaalala sa amin, Panginoon, na we are not alone in our life's battle, Panginoon. Kasama ka namin, Panginoon.
At sa panahon na nanghihina kami, lagi mong ipaalala na magagawa namin ang lahat ng bagay dahil sa lakas na kaloob ni Kristo. Lagi mo pong pag-ingatan ang aming puso at ang aming isip, Panginoon, upang maalala namin lagi ang mga pangako mo. Iligtas mo po kami laban sa lahat ng lalang at gawa ng kaaway, sa mga planong masama para sa amin. Loobin mo po na hindi ito mag-prosper, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Hesus. At ang dalangin namin, Panginoon, ang katotohanan ang laging mag-prevail sa buhay ng bawat isa sa amin. Pagpalain mo po ang lahat ng mga mahal namin sa buhay, ang aming mga magulang, ang aming mga kapatid, ang aming mga asawa, Panginoon, ang aming mga anak, Panginoon, ang aming mga kapatid, ang lahat ng ito, Ama. No, idinadalangin namin sa pangalan ni Kristo Jesus, ang aming kinikilalang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Muli po, mapagpalang gabi sa ating lahat. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Alam ko po, lahat po tayo ay napagpala po ng salita ng ating Panginoon. Amen. Alam ko po na marami tayong natutunan sa pamamagitan ng kapahayagan ng ating Panginoon. Amen. Nawa po ay ito ay ating maisabuhay upang tayo mas lalo po tayong lumago. Amen. At ngayon naman po, dadako po tayo sa pag-i-invite ng ating gawain. Meron po tayong Midweek Fellowship. Ito po ay ginaganap na 6 to 8 p.m. po. At ang ating Youth Fellowship, 5 to 6:30 p.m. po. At ang ating Sunday Fellowship, huwag po natin kalilimutan, 9 to 11 a.m. At meron po din tayo sa afternoon, 2 to 4 p.m. Minsan pa nga po, purihin po natin ang Panginoon. At syempre po, pastor natin, mahal natin. Community ng lingkod, mahal natin. Syempre, pamilya natin, mahal natin. Dahil una tayong inibig ng Panginoon, one in love, one in Christ. Minsan pa nga po, purihin po natin ang Panginoon. At ang tema po ng ating taon ito, ang lingkod, patuloy sa pag-ayo. Amen? God bless at all po sa ating.